napakahalaga, Princess, na bilang kabataan, no, ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kasi kung hindi mo ipapagamit yan kay Lord, saan mo ipapagamit yan? Diba? Saan mo ipapagamit yan na alam mong maging kapakit-pakinabang ang buhay mo? Yung bang hindi masayang yung 15 years old mo hanggang sa magtapos ka ng pag-aaral, hanggang sa makapagtrabaho ka, hanggang sa makapag-asawa ka, magkaroon ka ng pamilya. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang buhay mo sa daigdig. Saan mo ipapagamit yan? Of course, saan? Palagay mo? Kay Lord. No? Kasi kung hindi mo ipapagamit yan kay Lord, iba ang makikinabang sa buhay mo, sa katawan mo. Sino makikinabang? Nakaaway. No? Si Satanas. Kasi dalawa lang naman yan, good or evil. Ngayon, kung hindi ka kay Lord magpapagamit, ang gagamit sa'yo, company, business, lahat ng mga bagay na pwede mong pagkakitaan sa daigdig mo ito, sila ang gagamit sa'yo. Ibig sabihin, doon mo maituon yung oras mo sa kanila, no? Ibig sabihin, yung effort mo, yung lakas mo, yung talento mo, yung wisdom mo, yung knowledge mo, doon mo ipapagamit sa kanila. Ngayon, pagdating ng araw, kapag ikaw ay nagkaedad na, ano mangyayari? Wala ka ng lakas. Mahina na, tapos yung isip mo ay hindi na katulad nung bata ka na may mga memory gap ka na. Ibig sa madaling sabi, hindi mo na kayang gawin yung pag matanda ka na, lahat ng bagay na nagagawa mo ng bata pa, hindi mo na kayang gawin. Ibig sabihin, kapag ganun man ang mangyari, yung mga ginamit yung buhay mo, sasabihin sa'yo, tatanggalin ka na kasi hindi ka na mapapakinabangan. Sa business naman, hindi ka na itong sa ginagawa mo. Papalitan ka naman na mas bata. No, ganun. So ngayon, ang tanong, gusto mo ba maging ganun ang sitwasyon ng buhay mo? Kapag pinagamit mo sa tao, ganun ang mangyari, ganun po yung senaryo. Pero kapag ipinagamit mo sa Diyos yung buhay mo, unang-una, meron kang katiyakan sa buhay na walang hanggan. No? Kapag nawala tayo, naniniwala ka ba na meron tayong soul? Oh. Ang soul natin, kapag ang tao ay namatay, nawala, which is lahat tayo, amen, ay yung katawan natin hihiga yan, no? Hihiga. Tapos yung kaluluwa natin aakyat yan. Oh. Langit kung ikaw ay merong relationship sa Panginoon. Impyerno kapag wala kang relationship. Ngayon, gusto mo bang magkaroon ng katiyakan na one day na dumating man yung time na hihiga tayo, tapos yung soul natin lalabas, nais mo bang magkaroon ng katiyakan na sigurado sa langit na pupuntahan mo? Pinangarap mo ba yun? Opo. Pinangarap mo yan? At dumating sa isip mo minsan yan? Talaga? So, mapalad ka, Sister Princess, dahil ang katiyakan sa buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa salita ng Panginoon. No? Sabi ng John chapter 1 verse 1, ang sa simula pa ay andyan na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 14, sabi rito, basahin ko lang ha, may Bible kasi ako rito. Kaya para magkaroon ka ng idea talaga, magkaroon ka ng kaunawaan pagdating sa katotohanan, papabasa ko sa iyo. Saan kayo nag-church? Hindi po ako Sa mga sambahan lang. Pero wala ka talagang, hindi ka pa nakaka-attend ng tawag niyan, Christian church. Hindi ka pa, yung mga born again church, wala pa. Okay. So, naisip mo ba yun na baka ito na yung pagkakataon na ikaw ay umakbang para dumalo sa mga gawain ng Panginoon? Sabi rito, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang katakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyayang taong katotohanan ang mga sinasabi niya. Sabi rito, nagkatawang tao ang salita. Sino yun? Sino salita? Si Jesus na. So, ibig sabihin na ang tanging kaligtasan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya nga, habang humahayo kami,
pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. At sabi ng Biblia, sa John chapter 3 verse 16, basahin ko rin sa iyo para maunawaan mo. Sabi rito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, merong kapahamakan, no? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So merong langit, merong impyerno. At alam ko naman na langit ang gusto mo. Tama? Kaya kung bakit kami dinala sa iyo, Sister Princess, dahil nais ng Panginoon nabigyan ka ng assurance sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, ay nais ng Panginoon na kakatagpuin ka sa iyong mga pangangailangan, no? Pamilya mo, ano man yung mga panalangin mo, o yung mga pangangailangan mo, isa at puso mo, yung future mo, nais ng Diyos nabigay sa iyo yan. Kaya lang, ang kailangan mo lang, first step, unang hakbang na gagawin mo, kailangan mo si Jesus. Tama? Kailangan mo si Jesus. Ngayon, paano mo maranasan si Jesus? Paano? Pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. No? Sabi ng aklat ng Roma, chapter 10, verse 9, kapag binanggit mo ng iyong mga labi na si Jesus ay Diyos, ikaw ay maliligtas. Tama? Kaya napakaliwanag ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa, no? Hindi relihiyon, kundi si Jesus. Ngayon, may nagbahagi na ba sa iyo noon ng ganitong klaseng pagbabahagi? O wala pa? Talaga? Si Ate Ana po. Bakit Christian siya? Born again siya? Parang po ano yun. Kaya kung bakit ka nakapakinig muli dahil merong magandang layunin ang Diyos sa buhay mo. Kung merong magandang layunin ang Diyos sa mga magulang mo sa iyo, higit na mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya bilang Lola na lang po kasama ko dyan. Lola na lang. lola na lang kasama mo? Talaga? Saan bahay? Anong block lot kayo? Black 5, black 5. 5 dito? No? Okay. Kaya kung minsan kayong dalawa lang nandyan? Hindi po. Tatlo po kami magkakapatid. Tapos kasama niyo lola Tsaka ka? lola po. Bakit yung mga magulang niyo? Papa ko po nasa heaven at tsaka yung mama ko po yung Ganon. Alam mo, Princess, may plano talaga ang Panginoon sa totoo lang. Nais kang abutin ng Diyos ngayong umaga. Hindi aksidente, Sister Princess, kung bakit nagkakausap tayo. Gusto ng Diyos na ipadama sa iyo yung kanyang pag-ibig. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. No? Alam ng Diyos na nangungulila ka. Nangungulila ka. Di ba yung minsan ba umiiyak ka na hinahanap yung magulang mo? No. minsan lang. Pero naramdaman mo sana yung magulang ko nandito ka. Sana iyak. Hindi ka nandito. Panganay ka ba? Parehas tayo panganay. Ako rin wala na magulang. Patay na yung papa ko, yung mama ko patay na rin. Kaya hinahanap-hanap ko yung kalinga ng magulang. Kaya lang wala na, nandun na sila. Alam ko, naramdaman mo rin yan, yung naramdaman ko. Kaya kung bakit tayo nagkakausap ngayon, dahil nais ng Diyos na kalingain ka bilang anak, siya na yung magulang mo. No? Tama? Kaya nais kong manalangin sa iyo, tanggapin mo si Jesus mula sa puso. At naniniwala ako, kapag tinanggap mo siya, amen, kapag tinanggap mo si Jesus, gagawa ang Diyos ng mga bagay para sa ikabubuti mo. No? Pwede ba tayo mag-pray ngayon? Pwede kang pumikit? Pray tayo. Sige. Sundin mo yung aking panalangin na babanggitin, no? Tapos, mula sa puso. At hindi lang basta sinabi, kundi talagang mula sa puso yan. Dahil nais ng Panginoon na makapag-start sa buhay mo. Ganito panalangin na babanggitin natin. Pumikit lang. Ganito panalangin, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na pinapakinggan ngayong umaga. Inaamin ko po, Panginoon, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayong umaga, Panginoon, ako'y nagdidesisyon
ako'y nag-desisyon na tanggapin ka natanggapin ko bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa. ng isang kaluluwa. Magmula ngayon, Magmula ngayon, ako po'y maglilingkod sa inyo. ako po'y maglilingkod sa inyo. Ako'y susunod sa inyo, Panginoon. Ako'y susunod sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat Maraming salamat sa kapatawaran sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Dalangin ko rin po naman, pakitalaan mo ang aking pangalan Pakitala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa tanging pangalan ni Jesus. sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ako na lang manalangin ha. Pwede kang bumaba konti. Hallelujah. Pag-pray kita. Lord, salamat na marami sa buhay ni Jesus Francis na ikaw ay tinanggap ngayong umaga. Sinasampalataya po ako, Diyos ng mga kapangyarihan. Napakaganda ng layunin mo sa kanyang buhay, Panginoon. Gagamitin mo siya para sa inyong kaharian. Yes, At siya Lord. po'y makapagbigay ng kagalakan sa puso ng dakilan Diyos. Kasama ang kanyang mga kapatid, ang kanyang lola, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, na siya po'y ulila na sa mga magulang. Kalingain mo po siya, dakilan Diyos. Tulungan mo po siya. Yes, Lord. Ingatan, ilayo mo sa anumang mga kapahamakan, sa lahat ng mga atake ng kaaway. Panginoon, protektahan mo po siya, dakilang Diyos. At hayaan niyo po, dakilang Ama, na mula sa araw na ito, dakilang Diyos, ay gagawa ka ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay. Dahil mo ang kanyang mga panyapak sa paglilingkod sa iyo. Gawin ang kalooban mo, Panginoon, papagamit niya ang buhay, hindi sa anumang bagay sa daigdig na ito, kundi ipapagamit niya ang kanyang buhay, Panginoon, para sa iyong karangalan. Panginoon, pagpalain mo siya, ingatan, at anuman yung laman ng kanyang puso, dakilang Diyos, katagpuan mo po siya, Panginoon. Salamat po marami, at pinagkatiwala ko po sa iyo ang kanyang buhay, kasama ang kanyang mga kapatid. Panginoon, ingatan mo, protektahan mo ang tahanan nila, ang kanyang lola, dakilang Diyos, ingatan mo, hayaan mo po, Diyos, na i-provide mo lahat ng kanilang mga pangangailangan araw-araw. Pag sa kanyang school, dakilang Diyos, samahan mo po siya, Panginoon, at bigyan mo ng karunungan at makapagtapos, dakilang Diyos, magkamit na mataas na marka sa school at magagamit nito, Panginoon, sa kanyang magtatrabaho balang araw. Dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Ingatan mo siya at pagpalain sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sister Princess. Alam mo yung panalangin tinanggap mo, no? Asahan mo na si Lord ay kikilos sa buhay mo, no? Ngayon, ang gagawin mo ay lagi mong kausapin si Jesus. Pray ka lang lagi. Kung may Bible ka sa bahay, basahin mo. Meron ka, basahin mo. From Genesis to Revelation, mula Genesis hanggang pahayag, basahin mo. Napakalaking bagay sa Jesus. At huwag mong hayaan na lilipas ang maraming pagkakataon na hindi mo madala ang sarili mo sa paglilingkod. Paggamit mo ang buhay mo. No? Ngayon, yung address na yan ay nandyan. Alam mo ba yung phase 5? Phase 5 gitna, Spain. Alam mo yung Spain? Alam mo yung milk tea street dati? Dito sa may Jose Maria, di ba? Pagpasok mo dyan. Unang kanto kanan. Wala na ibang kanto dyan. Ngayon, kaunan ng konti, may curve. Diba? May curve. Makikita mo din yung GKMCC, yung church. No, try mo dumalo. Welcome ka. At may mga kasama kami mga kabataan doon. May mga kabataan na nagpapagamit ng buhay. Mayroong mag-drums, mayroong nag-tawag niyan. Kung gusto mo, may ano bang talent mo? Kumakanta ka ba? Umaawit ka o praise God, may mga kumakanta rin. Kaya mas maganda kung meron ka mang makakasalamuhan lagi, ito yung mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Huwag na huwag masangkot ang buhay mo sa mga kabataang hindi naglilingkod. Bakit? Mahirap ang buhay ngayon, no? Mahirap ang buhay. Kaya Sis Princess, nawa yung ating pag-uusap na ito ay hindi mawawalang kabuluhan. Isa puso mo ito, no? Isa puso mo ito at umpangan mo, may purpose ang Diyos. Ang Diyos ang nangungusap sa iyo ngayong umaga. Ginamit lamang ako, ha? Nakikita ng Diyos. Salamat, ha? At Mamaya, may gawain mamaya. mamaya ang gawain, Miyerkules, tingnan mo sa likod. Schedule ng church, dito sa likod. Anong year mo na ngayon? Grade 8 po. Grade 8? Yeah.
aking anak, grade 6. Ayan yung ano, Wednesday, Friday, 7 p.m. At Linggo ng umaga, 9. Then sa gabi, 7 p.m. Kaya yun yung gawaan, yun yung church service. Kung available ka mamaya, attend ka. Wednesday, Friday. Anong araw ka ba available? May pasok po kasi ako mamaya around sa akin. Mga 7. Dito ka lang ba sa okay. So, bala kong ilipat yung aking anak yan pag nag-grade 7. Kaya kung 7, halimbawa 7, lakad ka lang naman, pwede ka pumunta sa mga church. Kung anong Biyernes, 5 ka lang naman, di ba? Black 5. Dito lang, no? Alam ko yun kasi sa lot 9, may dinideliver ako minsan dyan. May dinideliver ako, nag-online kasi. Kaya ha, nawa makasama namin ka. Makasama ka